Isang araw na ang nakalipas mula ng yanigi ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu, ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa ring nararanasan ng mga aftershock sa lugar. Dala ng trauma at takot na bumalik ng kanilang mga tahanan sakaling magkaroon muli ng lindol, ang ilang mga residente kanya-kanya na lamang munang diskarte at sa mga kalsada na nagpalipas ng gabi. May karagdagang balita si Graciela Corazon. Ilang residente at biktima ng lindol sa Cebu na pipilitan na matulog na lang sa kalsada. Ang ilan pa sa kanila natutulog ng nakabalot sa plastic bag dahil walang masilungan. Dahil sa pananalasa ng magnitude 6.9 na lindol sa Pocos, Cebu, ang mga residente ng Barangay Nylon ay mas pinili na lang na humiga at matulog sa kalsada upang makapagpalipas ng gabi dahil sa sunod-sunod na aftershock. Malapit umano sa dagat ang tinitirhan ng mga residente kaya inabisuhan sila na huwag na muna magpalipas ng gabi sa kanilang mga tahanan. Bumalik naman na sa kanilang mga tahanan ng ilang residente makalipas ang 2 araw na pananalasa ng lindol, habang ang ilan ay mas piniling manatili na lang muna sa kalsada dahil sa pangangamba ng aftershock. Dahil naman sa kakulangan ng mga tent, ilang mga residente sa Mahawak, Madilim, Northern Cebu ay napilitang gumamit ng plastic bags bilang pansamantalang masisilungan habang bumubuhos ang malakas na ulan sa naturang probinsya. Ayon sa ulat, nasira ng lindol ang kanilang tirahan, kaya naman lumikas sila sa bundok. Wala umanong masisilungan ng mga ito kaya napilitan silang sumuot sa loob ng malalaking plastic bags. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang search and rescue at tulong mula sa iba't ibang ahensya upang maipahatid ang kinakailangang tulong para sa mga apektadong mamamayan ng Cebu. Umabot na sa 3,036 ang naitalang bilang ng aftershocks ng naranasang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.